All my devotion is like sinking sand. I've nothing to cling to but your sweet hand. No clear emotions keeping me safe at night. Only your presence, like a candlelight. After everything I've had, after everything I've lost, Lord, I know this much is true. I'm still drawn to you. Pour out my sorrows just like a precious oil. Yeah. Ooh, I kiss your feet, Lord, with a holy joy. My tears an offering of my highest praise. Your eyes say welcome, and I receive your gaze. 'Cause after everything I've had, and after everything I've lost, Lord, I know this much is true. I'm still drawn to you. After everything's been said, after everything love costs, Lord, I know this much is true. I'm still drawn to you. You know I am. Lord, I know this much is true. I'm still drawn to you. Psalms chapter 19, verse 1 to 6. The heavens tell about the glory of God. The skies announce what His hands have made. Each new day tells more of the story, and each night reveals more and more about God's power. You cannot hear them say anything. They don't make any sound we can hear, but their message goes throughout the world. Their teaching reaches the end of the earth. The sun tent is set up in the heavens. It comes out like a happy bridegroom from his bedroom. It begins its path across the sky.
like an athlete eager to run race. It starts at one end of the sky and run all the way to the other end. Nothing can hide from its view. Let's pray. Panginoon, maraming salamat po sa iyong biyaya, sa iyong kabutihan, sa iyong pagmamahal, Panginoon, sa buhay ng bawat isa po sa amin. Dinadakila po namin ang iyong dakilang pangalan sa aming pang-araw-araw na ginagawa. At sa mga oras pong ito, wala po kaming hinihiling at hinahangad, Panginoon, kundi ang inyong presensya ay ang aming maranasan. Salamat, Panginoon, sa iyong dakilang pangalan at sa iyong dakilang pag-iingat sa amin. Pinupuri po namin kayo, niluluwalhati at niulugod namin, Panginoon, ang araw-araw niyong ginagawa. Purihin po kayo at sambahin po kayo, Panginoon. Ito po ang dakilang panalangin namin sa pangalan ni Jesus, aming tagapagligtas. Amen. The splendor of the King, in all the majesty, let all the earth rejoice, all the earth rejoice. He wraps himself in light, and darkness tries to hide, and trembles at his voice, and trembles at his voice. Great is our God, sing the King of great is our God, and all will see how great is our God. Age to age to stand, and time is in his hand, beginning and the end, beginning and the end. The God and three in one, Father, Spirit, Son, the Lion and the Lamb, the Lion and the Lamb. How great is our God, sing with me, how great is our God, and all will see how great is our God. Viva Bumblebee! Viva Bumblebee! Worthy of our praise. My heart will sing how great is our God. You're the King of Bumblebee. You are worthy of our praise, and my heart will sing how great is our God. How great is our God. Sing with me, how great is our God, and all will see how great
great is our God. Sing with me, how great is our God, and all will see how great is our God. How great is our God? Sing with me, how great is our God, and all will see how great is our God. How great is our God? 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 Sing with me. How great is our God? How great is our God? How great is our God? Sing with me, how great is our God, and all will see how great is our God. Ikaw lang ang pag-asa ko, tanging ikaw ang buhay ko, Jesus. Kahit ako'y nangangamba, basta't ikaw ang kasama, panatag na. Ikaw lang ang sasambahin, paligid man ay madilim, Jesus. Kahit may suliranin man, lagi kang aawitan, ikaw lamang. Kahit kailan di ka nagkulang, biyaya mo sa akin laging laan. Ang pag-ibig mo sa akin walang hanggan, inibig mo ako noon pa man. Ikaw lang ang sasambahin, paligid man ay madilim, Jesus. Kahit may suliranin man, lagi kang aawitan, ikaw lamang. Kahit kailan di ka nagkulang, biyaya mo
1 Corinthians chapter 12, verses 4 to 6. There are different kinds of spiritual gifts, but the same Spirit gives them. There are different ways of serving, but the same Lord is served. There are different abilities to perform service, but the same God gives ability to all for their particular service. The Spirit's presence is shown in some way in each person for the good of all. A blessed Sunday to everyone. Welcome to our 17th edition of our online worship service. But before I share God's words for today, magbibigay lamang po ako ng ilang clarification sa ating gagawin na paunti-unting transition papunta sa ating new normal activities. Alam naman natin na sooner or later ay makakabalik po tayo sa pagsasagawa ng live worship dito sa ating worship hall. Kung kailan yon ay hindi pa tayo definite. Kagaya ng aking madalas na nasasabi, tandaan lang natin na kada araw o linggo na lumilipas, mas nalalapit na tayo sa pagdating ng pagkakataon na yon. For the information of everyone, napagkasunduan po namin na dito sa church leadership na conservative ang mga hakbang na ating gagawin going to new normal. Ibig sabihin, lagi tayong magiging masuli sa anumang policies and procedures na itinatakda ng IATF. Hindi po tayo makikipagsabayan sa ibang religious group at lalo nang hindi natin uunahan ng hakbang ang IATF. Sa ngayon, kahit allowed na by next week ang 10% seating capacity sa mga religious gathering, ang pinahintulutan pa lamang ng church ay ang pagtitipon-tipon sa church ng hindi higit sa 10 katao. Ito man ay may layunin ng paglilinis, pag-iensayo, at pagsasagawa ng video recording. Last Thursday ay nagsagawa ng paglilinis sa church ang 9 individual. Ngunit hindi po ito nangangahulugan na open na ang church para sa ating regular church activities na ginagawa bago tayo nagkaroon ng lockdown o community quarantine. Ang pangunahing layunin ng paglilinis ay bahagi po ng ating regular church sa building maintenance na sa gayon po hindi magmukhang abandonado ang ating pong lugar at para na rin po ito sa kapakanan ng pangkalusugan ng ilang nating mga kapatiran na nagtutungo na dito na nagsasagawa nga po ng video recording. So, anumang hakbang na ating gagawin, lalo na yung tungkol sa reopening ng live worship service ay aming ipapaalam sa lahat. 2 weeks bago natin ito isakatuparan. Kaya mga kapatid na po, wait lang po tayo sa mga announcement sa darating na mga araw. Sa ngayon, sa sinumang hindi may iwasang tutungo sa ating church building para sa anumang kadahilanan, hinihiling po namin na sundin ang health protocols na ating pong ipapaskil sa church. Masaya po namin binabalita na hinayahanda na po natin ang mga kakailanganin upang makasunod tayo sa mga health protocols. Salamat po sa mga donors ng alcohol, sabon, sanitation pad, sanitation liquid, thermal scanner at iba pa. At nais ko lang din na paalalahanan ng lahat na saan man tayo pumunta o pumupunta sa araw-araw, kasama na ang pagsasagawa ng small group gathering sa mga bahay-bahay, lagi natin susundin yung pagsusuot ng face mask at pagsasagawa ng social distancing. Wala mo ng handshaking, beso-beso at maging yung pagmamano. Tandaan natin, mag-MGCQ man tayo sa darating na mga araw, ang panganib ng COVID-19 ay nananatili pa rin sa ating kapaligiran. So today, I also welcome everyone to our new series na may simpleng pamagat na Biblical Stewardship. Madalas, kapag naririnig natin ang paksang stewardship, ang mabilisang pumapasok sa ating isipan ay patungkol sa pananalapi. Ngunit alam ba ninyo na ang paksang ito ay sadyang napaka-broad o napakalawak? Kung tamang aking memory, noong second edition ng ating online worship ay natalakay natin ang worship in stewardship na tumalakay sa pagkakaugnay ng
worship at pangangalaga sa kalikasan. For this month of July, pag-uusapan natin ang patungkol sa stewardship of talent, tradition, task, and temple. Tayo po muna ay sandaling lumapit sa Panginoon sa panalangin. Father God, muli salamat po sa panibagong araw na amin pong magagamit upang ikaw po ay mapapurihan, ikaw po ay aming mapaglingkuran. Salamat po sa kalusugan, sa pag-iingat, sa provision sa lahat ng aming mga pangangailangan sa nakalipas po ng mga araw. At salamat nga po, Panginoon, sapagkat ang mga katawang ito ay pinananatili mong malusog upang kami po, Panginoon, ay makaharap sa iyo, Panginoon, na mayroon pong kagalakan at kapayapaan sa aming mga puso. Kaya sa araw na ito, sa aming pong pag-aaral ng iyo pong salita, kami po ay muling umiling sa iyo ng karunungan upang maunawaan po namin ang salita mo na aming pong pag-aaralan. Nawa po, Panginoon, ay patuloy niyo po kami samahan sa kabuuan ng panambahang ito. Salamat po at amin po ibinabalik ang kapurihan sa tanging pangalan ni Jesus. Amen. Minsan ay may isang lalaki mula sa Italy na nagngangalang Michael Costa. Siya ay isang sikat na konduktor o tagakumpas ng isang malaking orkestra. Sa isang pagkakataon, sa gitna ng kanilang pag-iensayo, sa malakas na tunog ng drums, violin at marami pang instrumento, inisip ng may hawak ng piccolo na wala namang makakarinig sa kanya kung hindi niya hihipan ang kanyang instrumento. Ang piccolo ay isa pong maliit na wind instrument na hinihipan. So nasa bibig niya ang piccolo, subalit hindi nga niya ito hinihipan. Dahil doon, biglang pinatigil ni Michael Costa ang orkestra at nagtanong na nasaan ang tumutugtog ng piccolo. Nagkamali ng akala ang may hawak ng piccolo na hindi mapapansin kung di siya tutugtog. Kagaya ng nasabing piccolo player, may mga pagkakataon na tayo rin ay nag-aakala na ang ating kakayahan ay hindi naman mahalaga at wala rin namang makakapansin kung tayo ay hihinto na lamang. Mga kapatid, isa sa pangunahing layunin ng ating mensahe mula sa salita ng Diyos sa araw na ito ay mapaalalahanan tayo na ang Diyos ang ating pinakadakilang tagakumpas at tayo ay kanyang pinili na maging bahagi ng isang masterpiece. Ang mga talatang ating tatalakayin ay tumutukoy sa pagkakaroon ng iba't ibang spiritual na kaloob, iba't ibang paraan ng paglilingkod at iba't ibang gawain na naiaatas sa bawat mananampalataya. Tunghayan po nating muli ang sinasabi sa unang Korinto 12:4-6 sa Mabuting Balita version. Ito po ang sinasabi. Iba't iba ang mga espiritual na kaloob, ngunit isa lamang ang espiritong nagkakaloob ng mga ito. Iba-iba ang paraan ng paglingkod, ngunit isa lamang ang Panginoong pinaglilingkuran. Iba't iba ang mga gawaing iniaatas, ngunit isa lamang ang Diyos na kumikilos sa mga taong gumagawa ng mga iyon. Exegetically and theologically, dalawang bagay ang ating bibigyan ng pansin. Una, it is possible to be a gifted church or individual, but it is not a guarantee that they are spiritual. Mismong ang banal na kasulatan ay nagbibigay sa atin ng impresyon na ang iglesia sa Korinto ay ang maituturing na pinaka-gifted na church sa panahon ng New Testament. Ngunit gayon din naman, sila rin ang maituturing na pinakakarnal na iglesia. The Bible described them as a church of division, immorality, and even teaching distorted doctrines. Kaya nga kung ating susuriin ang kabuuan ng sulat na ito ni Pablo sa mga taga-Korinto, mapapansin natin na ito ay isang babala upang ang mga believers sa Korinto ay huwag masyadong tumingin sa kanilang mga kakayahan at sa halip ay tumingin sa pinanggagalingan nito na walang iba kundi ang Panginoong Yesus. Tingnan din natin na ito bilang isang magandang paalaala sa panahon natin ngayon na hindi dahilan sa ang isang church o isang individual ay kinakikitaan ng maraming talento o kakayahan
ay patunay na siya o sila ay mayroong mataas na pamumuhay espiritual. So balik po tayo sa context ng unang sulat sa mga taga-Korinto. Sa kabuuan ng kabanatang 12 hanggang 14 ay prominente nating makikita ang issue patungkol sa pagturing ng mga taga-Korinto sa pagsasalita sa ibang wika o yung tinatawag na speaking in tongues bilang pangunahing espiritual na kaloob. Para nilang sinasabi na ang sinumang walang ganitong uri ng spiritual gift ay second-hand Christian. Ang sabi po ni Pablo patungkol dito, ayon sa kanya, ang bawat anak ng Diyos ay may spiritual gifts na magkakaiba sa isa't isa at ang pagsasalita ng ibang wika ay isa lamang sa mga ito. Ayon nga sa talatang 10:11, may pinagkakalooban ng kapangyarihang gumawa ng mga kababalaghan, may pinagkakalooban naman ng kahusayan sa pagpapahayag ng salita ng Diyos, at may pinagkakalooban din ng kakayahang makakilala kung ang ating kaloob ay mula sa Espiritu at kung alin ang mula sa masamang Espiritu. Yung pong tinatawag po natin na gift of discernment. May pinagkakalooban ng kakayahang magsalita sa iba't ibang wika at sa iba naman ang magpaliwanag nito. Ngunit iisa lamang ang Espiritong gumagawa ng lahat ng ito at namamahagi ng iba't ibang kaloob ayon sa kanyang maibigan. Dito po ay ating makikita na ang speaking in tongues ay isa lamang sa mga espiritual na kaloob. At idagdag pa natin na nagbigay din si Pablo ng paalala na ang pagsasalita ng iba't ibang wika ay nawawalan ng saysay kung wala namang itong kasamang pag-ibig. Ayon po sa kanyang sinabi sa unang Korinto 13:1, makapagsalita man ako sa mga wika ng mga tao at ng mga anghel, kung wala naman akong pag-ibig, para lamang akong kampanang umaalingaw-ngaw o pompyang na kumakalampag. Bagamat ang bahagi po ng sulat na ito ay para po sa mga taga-Korinto, ay isa pong paalala na huwag masyadong tumingin sa mga gift. Ito rin po ay isang encouragement na ang lahat ay mayroong iba't ibang kakayahan. Tayo po na mga mananampalataya, bawat mananampalataya ay mayroong pong iba't ibang kakayahan. At ang mga ito ay pare-parehong mahalaga sa pagpapalakas at pagpapalusog ng isang iglesia. Pangalawa, God designed diversity in His church by gifting each one of us uniquely for ministry. O nga't nilalang tayo ng Diyos na ayon sa kanyang imahe o sa kanyang image, tayo rin po ay kanyang nilalang na magkakaiba sa isa't isa. Ang tawag dito ay diversity, na attributes din po ng Trinity. Sa mas malalim na pagsusuri sa kabuuan ng Kabanata 12, ang bawat persona ng Trinity ay may magkakaibang role sa distribution sa atin ng spiritual gift. Ang Holy Spirit ang siyang nagkakaloob nito sa mga mananampalataya. Gamit ang magkakaibang spiritual gift, ang Panginoong Hesus ang naglalagay sa bawat mananampalataya sa iba't ibang bahagi ng ministry, na katulad ng isang katawan ay siya po ang tumatayong pinakaulo. At ang Diyos Ama naman, siya po ang nagbibigay sa atin ng abilidad at empowerment na magamit at mas ma-improve natin ang paggamit sa mga ito. So, in light of these two biblical truths, let me propose to everyone a simple application of 1 Corinthians chapter 12. Unwrap our gift, then use it to serve God and other people. Tuklasin, tanggalin sa pagkakabalot ang ating mga espiritual na kaloob at gamitin ito sa paglilingkod sa Diyos at sa ibang tao. Unwrap our gifts. Halos lahat naman sa atin ay nakakakita na ng maraming regalo. Ano po? Paano mo malalaman kung ang isang regalo ay para sa iyo? Kung malalaman mo na ang mga regalong nasa iyong harapan ay para sa iyo, ano naman kaya ang gagawin mo? Bubuksan mo ba ito o itatago lamang?
May mga tao na excited magbukas ng regalo, ngunit meron din namang itinatago lamang nila yung mga regalong kanilang natatanggap. Kahit hindi pa nila ito nakikita o hindi pa binubuksan, hindi pa nakikita ang laman. As Christians, nakaramdam ka ba ng excitement na patuloy na matuklasan ang mga spiritual gifts na meron ka, ngunit hindi mo palang nabubuksan? Again, ang bawat sa atin ay binigyan ng Diyos na magkakaibang spiritual gifts, and we must unwrap it. Katulad po ng eternal salvation, ang spiritual gift ay hindi natin pinaghirapan. Hindi ito resulta ng anumang sariling pagpupunyagi. Hindi rin natin ito napipili, at kung ano ang gustong iregalo sa atin na nagbibigay, ito po yung ating natatanggap. At alam ba ninyo na ang ating magkakaibang special gifts ay maaring hindi related sa ating mga natural skills? Kaya't huwag nating akalain na dahilan sa nagagamit naman natin ang ating natural skill ay nakatitiyak na tayo na iyon na nga ang ating spiritual gift. Madalas, hindi po tayo binibigyan ni Lord ng spiritual gift upang magawa natin yung mga bagay na ginugusto nating gawin. Sa halip, binibigyan niya tayo ng spiritual gift upang magawa natin yung mga bagay na gusto niyang ipagawa sa atin. Kaya masasabi din natin na ang spiritual gift na ating natatanggap mula sa Diyos ay ekspresyon ng kanyang layunin sa pagkakapili sa atin. Ang pagtatanong po sa Diyos ng ano po bang aking spiritual gift ay sadyang napakahalaga. Kapag hindi tayo tiyak sa sagot, hindi rin tayo 100% na magiging effective sa bagay na ating ginagawa. Maaring nakapagsasayang lamang tayo ng panahon sa paggawa ng mga bagay na hindi naman tayo nagiging epektibo, na nagiging dahilan naman ng ating frustration. Alam po ba ninyo na may mga taong may kakayahan o skills sa secular management ang hindi nagiging effective kapag inilagay sa church management o church administration. Ngunit kapag inilagay naman siya sa witnessing at teaching, ay nagiging successful. Meron din naman na magaling sa socialization na hindi makapagturo sa malakihang group, ngunit gifted naman sa counseling. At siyempre, naririyan din po yung dahil sa pagiging mahiyain, ay natutuklasan nila ang kanila palang spiritual gift ay ang magbigay ng encouragement sa mga may karamdaman at magbigay ng kaaliwan sa mga namimigati o mga nalulungkot. Sila yung hindi mo talaga mapapagsalita sa harap ng maraming tao, sa harap ng publiko, ngunit mayroong gift of mercy o yung tinatawag po na gift of helping hands. Mga kapatid, tandaan natin na magkaiba ang skills sa spiritual gifts. Kaya dapat natin itong tuklasin sa ating mga sarili na sinisimulan natin sa pagtatanong kay Lord kung ano ba ang mga ito. Ayon nga po sa segment title ng isang noontime show, Huwag Kang Judgmental, ito rin ang masasabi ko. Huwag tayong maging judgmental sa spiritual gifts ng ating mga kapatiran. Huwag nating hanapin sa iba ang spiritual talents na meron po tayo. Sa halip na maging judgmental tayo na ang pagmulan na tayo na po sana ang pagmulan ng affirmation ng kanila pong spiritual gifts. May mga pagkakataon kasi na hindi napapansin ng isang tao ang kanya mismong spiritual gift, ngunit nakikita naman natin. Hindi ba kaganda na tayo ay hindi lamang nakakapag-unwrap ng ating mga sariling spiritual gift, natutulungan din natin ang iba na matuklasan nila ang kanilang mga spiritual na kakayahan. So, mga kapatid, take the time to discover and unwrap our spiritual gift. Begin today by carrying out this simple step. Una po, ano po pwede natin gawin? Gaze or look to open doors of opportunities to try different areas. Baka meron ka pang hindi nasusubukan na area na akala mo hindi ka effective, pero kung susubukan mo, magiging effective ka pala. So, tignan po natin ito.
sumubok po tayo sa iba po mga opportunity. Then, inquire mature Christian who know what strengths they see in you. Tanungin mo yung mga ibang mga mananampalataya, ano ba yung nakikita nyo sa akin na baka hindi ko nakikita, na pwede ko palang magawa. Then next is, follow the desire of your heart. Sundin mo kung ano ang sinasabi ng iyong puso. At yung nabanggit ko po kanina, talk to God and specifically ask Him to reveal your spiritual gift. After unwrapping or discovering our spiritual gift, ano naman ang dapat nating isunod na gagawin? Unwrap our gift and use it to serve God. Batid ng Diyos kung sino ang may kakayahan na gumawa sa atin ng isang anumang bagay. At sa totoo lang, nahihirapan talaga tayong makumpleto ang mga gawain sa iglesia kung di natin ibabahagi ang anumang mga kakayahan o talento na mayroon ng bawat isa. Sa paningin ng Diyos, ang isang maliit na bagay ay lubang malaki kung ito ay ginagamit para sa kanyang kapurihan. Naalala ko yung mga panahon na gumagamit pa ang karamihan ng kalang de kahoy. Tingin ko marami po sa atin pamilyar dito. Ano po? Para kami makapagsindi ng kalan, kinakailangan na meron kaming tamang kagamitan kagaya po ng panipit, pang-ihip, at gayon din ng kakayahan upang ang kahoy na panggatong ay mapagliyab. Discovering our God-given gift and abilities takes the same careful attention as starting and maintaining wood fire. Ano po? Ang spiritual gift na ating pong natatanggap mula sa Diyos ay mas napagdiliyab kapag ito po ay ating ginagamit para sa kanyang layunin. Once identified and self-discipline with maintenance and regular use will develop our gift into a perfect instrument of God's will. At kapag hayaan natin na makakilos ang Diyos upang magawa ang kanyang layunin sa pamamagitan natin, bibigyan niya tayo ng kapangyarihan na magamit ang ating mga spiritual gifts sa supernatural na kapamaraanan. Minsan, dumarating naman po talaga sa buhay yung nakakaramdam tayo na para bang ang ating ginagawa ay insignificant and useless. Yung bang sa gitna ng maraming taong gifted and talented, ay natutukso tayong ibigay na lamang ang lahat ng gawain sa mga taong inaakala natin na may kakayahan. Mga kapatid, tandaan po natin, Jesus died to give us the gift of eternal life, but He also died so that we could serve Him with our spiritual gift. Kaya, kapag hindi po natin siya nagagawang paglingkurang gamit ang ating mga spiritual gift, hindi tayo nagiging kabahagi sa pagpasan o sa pagdala ng isa sa layunin ng kanyang kamatayan doon sa krus. Unwrap our gifts and use it to serve God and other people. Nais ko lang din na i-point out na isa daw sa greatest pleasure nating mga tao ay ang makapaglingkod sa ating kapwa. That is why marami ang nagbo-volunteer sa iba't ibang charity works at mga nagpapakita ng interes na makatulong sa improvement ng kanilang mga lokal na komunidad. Idagdag pa natin na maging yung sa tingin natin ay nangangailangan, ay may desire pa rin na makapaglingkod sa kanyang kapwa. Ayon po sa pag-aaral o sa mga researches, mataas ang indikasyon na ang paglilingkod sa kapwa ay nagbibigay ng positive impact sa spiritual growth ng isang tao. Ayon pa rin sa pag-aaral, maraming mananampalataya ang nagsasabing ang paglilingkod sa kapwa ay mas nagbibigay sa kanilang kagalakan kumpara sa iba pang spiritual discipline. Speaking of spiritual discipline, ayon nga sa tinalakay natin sa ating membership class, ito ay yung mga bagay na dapat ginagawa ng isang mananampalataya may nakakakita man sa kanya o wala.
Kasama sa ating spiritual discipline ay yung pananalangin, pagbabasa ng banal na kasulatan, pagbibigay ng panahon para mag-worship kay Lord, at maging yung pagbibigay ng ating mga ikapu at kaloob. Kaya kung ako ang tatanungin, sana all, lahat sana ng mga ito ay nakakapagbigay sa atin ng pantay na kagalakan. Going back to our point, regardless of our limitation of time, strength, or money, ang JWSBC ay maari pang maging mas malakas sa pagtulong sa kapatiran at pag-abot sa mga hindi pa mga mananampalataya dahil sa magkakaibang spiritual gifts na meron ang bawat isa sa atin. Ano pa ang dapat gawin kung alam na natin ang ating bahagi, kung ano yung ating spiritual gift? Let us be a consistent worker and not to be a convenient worker. Huwag tayong tumulad sa ibang tao na naglilingkod sa Diyos at sa tao ng paminsan-minsan lamang o sa kanilang mga ekstrang mga panahon lamang. Ako ay naniniwala na ang nais ng Diyos sa atin bilang isang local church ay maging mga servant people na magbibigay ng long-term commitment na maaasahan sa lahat ng pagkakataon at sa lahat ng sitwasyon. Ang isang mananampalatayang lumalago sa kanyang paglilingkod ay aware na anuman ang kanyang bahagi ay pinapahalagahan ng Panginoon. Sabi pa din ni Pablo sa kanyang ginawang analogy ng iisang katawan na maraming bahagi. Sa katunayan, ang mga bahaging parang mahihina ang siya pang kailangan. Kaya mga kapatid, kung kanina isinabi ko na huwag kang maging judgmental sa iba, na huwag nating hanapin sa kanila kung anumang spiritual gifts ang meron tayo, ngayon naman na isasabihin ko rin sa inyo na huwag din tayong maging judgmental sa ating mga sarili. Huwag nating mamaliitin ang anumang spiritual gifts na ating matutoklasang bigay sa atin ni Lord. So don't give up in using it for the glory of God and to minister to other people. Tayo po ay manalangin. Father God, salamat po muli sa araw na ito, sa iyong salita na amin pong napag-aralan mula po sa unang Korinto, Kabanata 12, mga talatang 4 hanggang 6. Salamat nga po, Panginoon, sa mga talento na iyo pong ipinagkaloob sa bawat sa amin, magkakaiba, ngunit mayroon pong magkakaibang gamit. Salamat po, Panginoon, sapagkat bilang isang kongregasyon kami po ay pinagsama-sama mo bilang isang katawan na kumikilos ayon po sa iyo pong pangunguna. Kaya Lord, muli kami nagpapasalamat sa mga kakayahan na iyo pong ibinibigay sa amin. At we are praying, O Lord, na sa mga kapatiran na batid na po nila kung ano yung kanila po mga spiritual talents, spiritual gifts. Nawa po ay mas lalo po itong ma-enhance, magamit po ng tama, magamit po para sa iyong glory, magamit po para sa paglilingkod sa aming kapwa. At doon naman po sa aming mga kapatiran na hindi pa ho nila natatagpuan yung kanila po mga spiritual gifts at talent. We are praying, O Lord, na i-guide niyo po sila upang makita po nila kung ano po talaga yung role po nila, kung ano po yung kakayahan na iyo pong ibinigay sa kanila. At dito rin po, Panginoon, ay magamit para po sa expansion ng iyo pong kingdom. Muli, Lord, salamat po at kami po ay patuloy na umaasa at nananabik, Panginoon, sa mga magagandang bagay pa na iyo pong ipakikita sa amin as a family, as a congregation, Panginoon, na habang ginagamit nga po namin, Panginoon, yung pong mga gifts na iyo pong pinagkaloob sa amin, ay makita pa po namin, Panginoon, kung ano yung hinahanda niyo po sa amin sa mga darating na mga araw. Muli, Lord, salamat po at amin po ibinabalikan lahat ng ito ng may papuri at pasasalamat sa tanging pangalan ni Jesus. Amen. Patuloy po nating ihanda ang ating mga sarili para po sa ating gagawing celebration of the Lord's Supper. Bibigyan ko po kayo ng ilang sandali upang magkaroon tayo ng personal na paglapit sa Panginoon, makapag-reflect sa Kanya pong harapan, makapagsuko ng ating pong mga kasalanang nagawa sa Kanya pong harapan. At ito rin po yung pagkakataon upang damputin po ninyo, hawakan yung pong mga tinapay
at sa Saro na inyo pong inanda sa inyo pong mga tahanan. At gagawin po natin ito bilang pag-alaala sa ginawa ng Panginoong Kristo doon sa krus ng Kalbaryo para po sa atin. Tayo po ay patuloy na lumapit sa Panginoon sa pananalangin. Salamat po, Panginoon, sa iyo pong nakamamanghang pag-ibig na ipinakita, ipinaramdam sa aming mga tao na sa kabila ng aming pagiging makasalanan, ikaw po ang gumawa ng kapamaraanan upang yung tulay na naputol sa pagitan mo bilang Diyos at naming mga tao ay muli pong magkaroon ng ugnayan. Salamat po sa iyo pong pagbibigay ng iyong buktong na anak na si Jesus na more than 2,000 years ago, inahandog niya ang kanyang sariling buhay upang tubusin ang aming mga kasalanan. Salamat po sa mga tinapay at saro na nasa aming po mga kamay. Salamat po, Panginoon, sa tinapay na sumisimbolo sa katawan ng Panginoong Kristo at sa saro na sumisimbolo naman sa dugo ng Panginoong Kristo na nabayubay at nabuhos doon sa krus ng Kalbaryo upang kami nga po, Panginoon, ay magkaroon ng kalinisan sa iyo pong harapan. Nawa po, Panginoon, sa aming pong pagsasagawa ng ordinansang ito. Ito po ay magbigay po sa amin ng mas malalim pang pag-asa na sa kabila nga po, Panginoon, ng aming pong mga pinagdaraan ng sitwasyon, Panginoon, ay alam po namin, Panginoon, na higit pa po dito, Panginoon, yung pong nag-aantay sa amin sa hinaharap. Ito nga po yung eternal na buhay sa piling ng Panginoong Kristo, buhay na magpawalang hanggan. Dahil nga po sa ginawa ng Panginoong Jesus po sa krus ng Kalbaryo. Lord, salamat po. Binabalik po namin ang kapurihan sa pangalan ni Jesus. Amen. Ito ang aral na tinanggap ko sa Panginoon at ibinibigay ko naman sa inyo. Ang Panginoong Jesus nung gabing siya ipagkanulo ay dumampot ng tinapay. Nagpasalamat at pinagpira-pira siya ito at sinabi, "Ito ang aking katawan na hinihahandog para sa inyo. Tuwing gagawin ninyo ito bilang pag-alaala sa akin." Sabay-sabay po tayo sa tinapay. Gayun din naman, matapos maghapunan ay hinawakan niya ang saro at sinabi, "Ang sarong ito ang bagong tipan na pinagtitibay ng aking dugo. Tuwing iinumin ninyo ito, gawin ninyo ito bilang pag-alaala sa akin." Sabay-sabay po tayo sa saro. Sapagkat tuwing kakain kayo ng tinapay na ito at iinom sa sarong ito, ay ipinapahayag ninyo ang kamatayan ng Panginoon hanggang sa muling pagparito niya. Sa Diyos na makakagawa ng higit kaysa lahat ang maaari nating hilingin at isipin, sa pamamagitan ng kanyang kapangyarihang naghahari sa atin, sumakanya ang kapurihan sa pamamagitan ng Iglesia at ni Kristo Jesus magpakailanman. Amen.